Suspendido muna ang buong fleet ng kumpanyang may-ari ng Cessna plane na bumagsak sa isang bahay sa Plaridel, Bulacan. Samantala, patuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Nagpapagaling naman ang 2 piloto ng eroplano at sugatang caretaker ng nabagsakang bahay. Live mula sa Malolos, Bulacan, may report si Chino Gaston. Chino? Jessica, isang buong eroplano man ang bumagsak sa isang residential area dito sa Plaridel, Bulacan. Sa kabutihang palad ay hindi gaano katindi yung mga tinamong pinsala ng mga nasugatan sa insidente. Samantala, pasado alas 7 ng gabi ngayong gabi, Jessica, ay inilipat na papuntang Manila Doctors Hospital dyan sa Metro Manila ang Civil Aviation Authority of the Philippines na check pilot or tinatawag nilang examiner pilot na si Arturo Salazar, kung saan inaasahang sasailalim pa siya sa karagdagang eksaminasyon para sa kanyang iniindang sakit sa likod. Nasa ligtas na kalagayan na ang 2 piloto na dinala rito sa Bulacan Provincial Hospital matapos mag-crash ang sinakyan nilang Cessna 150 twin-engine plane sa Plaridel, Bulacan dakong 1:00 ng hapon. Pumatong ang Cessna 150 twin-engine plane sa bubong ng bahay na ito matapos mag-crash. Naputol ng eroplano mga kawad ng kuryente kaya nawala ng elektrisidad sa lugar pansamantala. Agad na isugod sa Bulacan Provincial Hospital ang 2 piloto na sina Arturo Salazar, check o pilot examiner ng Civil Aviation Authority of the Philippines, at Kashmir Jim Ahmad, isang foreign national. Sugatan din ang caretaker ng binagsakang bahay na si Eleanor Bernardo. Ayon sa isang miyembro ng CAAP Rescue Team, dakong 1:00 ng hapon, nakatanggap ng alarma ang control tower na may problema ang eroplano. Kwento ng mga residente sa lugar, tila nawala ng kontrol ang eroplano at paikot-ikot umano bago bumagsak sa bubungan ng bahay. Agad tinanggalan ng fuel ng mga rescue team ang eroplano para di ito magdulot ng sunog. Sinubukan namin kausapin si Salazar pero tuliro pa ito. Ayon sa kanyang anak na bumisita sa kanya sa ospital, wala raw maalala ang kanyang ama hinggil sa aksidente. Sumailalim sa x-ray si Salazar na iniinda ang masakit na likod. Na-discharge na si Ahmad at kasalukuyang nagpapagaling sa bahay. Inaalam pa kung ano ang sanhi ng aksidente. Iniimbestigahan na rin ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines kung may mga regulasyong nalabag ang aviation company. Pero dahil sa pangyayari, grounded muna ang buong fleet ng kumpanya. One of the pilots who is applying for his commercial pilot license, apparently they came in for a landing and then the aircraft bounced 3 times and on the third they crash landed on a house. Alam mo, Jessica, isa sa mga katanungan na dapat masagot nito nga inilunsad na investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines ay kung sino nga ba ang nagmamaneho ng sumadsad na eroplano ng oras ng aksidente at kung pilot error nga ba o problema o aberya sa eroplano ang sanhi ng pagsadsad nito kaninang hapon. Batay na rin sa ating pakikipag-usap dito sa ilang tauhan ng CAAP na rumisponde nga sa insidente. Isa daw sa mga katungkulan nito mga tinatawag na examiner pilots gaya ni Arturo Salazar ay sukatin ang galing o kasanayan nitong mga bagong graduate na mga piloto. Jessica? Chino, parang kailan lang may ganyan ding aksidente, no? Somewhere in Central Luzon din, yung eroplano lumanding dun sa bubungan ng bahay. Yes, sama ka dyan, Jessica. Actually, dito sa Central Luzon, maraming mga maliliit na airstrips na ang pagkakaintindi natin ay ginagawang praktisan din nitong mga maliliit na aeroplano, lalo na yung mga chartered flights o yung mga tinatawag na private aviation companies na hindi naman ganong kalakihan pero dapat saklaw pa rin nitong mga pagsusuri at mga checks and balances na ipinapatupad ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Okay, pero nireport nila na may diferensya yung eroplano. Yung ganyan bang mga aircraft, Chino, yung mga maliliit, meron din bang parang recording yan para malaman din, maimbestigahan yung anong naging conversation between yung eroplano at yung tower? Ang pagkakaintindi natin kanina, Jessica, yung tawag doon sa control tower dyan sa Metro Manila ay nagbigay daw babala itong piloto, itong si Salazar, nagbigay daw ng babala sa control tower na may problema na sa eroplano. Kung kaya't agarang tumawag itong control tower dito sa mga tauhan nila sa may Central Luzon para rumisponde na at mag-rescue
sa maaring mangyari, no? At ito na nga na nakita na nila na ito'y sumadsad na nga o pumatong sa bubungan ng isang bahay. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.